Good afternoon, magandang hapon sa inyo lahat. Itong muli ang apad man ng Templong Anituhan ng Lumping Mayama. Samahan niyo ako para sa ating sunset evocation and sealing and transmutation. So let us pray. O great Bathala, source of the setting sun, as light descend into sacred night, we enter in not darkness but deeper presence. Let this temple remain consecrated. Let this mission remain alive. Let this spirit remain aligned. O diwatang lumawig of the Bantok and Kankanai tribe, guide us with wisdom through the unseen hours. O diwatang Amagwalay of the Pangasinan tribe, let your light endure beyond the setting sun. O diwatang Kadawla Sambag of the Tibuli tribe, keep the sacred fire alive within this temple. O diwatang Mekatefu, Swala Tulus of the Tiburay tribe, sustain divine order even in silence. O diwatang Tuhan of the Maranao tribe, stand guard through the night and protect all threshold. O diwatang Makidapat of the Dumaga tribe, hold balance in all realms through darkness and rest. O diwatang Bulan Lambugaw of the Tibuli tribe, shine as the moon of peace and inner wisdom. O diwatang Sirinan of the Snake tribe, continue to nourish and sustain all life within. O diwatang Taganlang of the Mansaka tribe, guard the sacred land and cleanse through the night air. O diwatang Macnogan of the Ifugao tribe, anchor divine authority beyond time and form. O anitong Saim Ay and Mangat, the Druid Mangan tribe, that joy and blessings remain even in stillness. O diwatang mahal na makaako of the Hanun o Mangyan tribe, enfold this temple in the divine love without end. O all diwata of all tribes, remain present, remain guiding, remain protecting. As the sun descends, I seal the sacred ground. All negative energies, thoughts, and intentions are now transformed into blessings, abundance, prosperity, health, peace, and harmony. This temple is protected in all directions, across all time, seen and unseen. All beings within this space are held in sacred balance and blessings. This night is filled with blessings. This darkness is sacred protection. This temple remains a sanctuary, a refuge, a living field of transmutation. By the power of Bathala, by the blessings of the Diwata, by the guidance of the Anito, by the guardianship of the Encanto, this temple is sealed, this temple is protected, this temple is blessed, as I remain faithful katiwala. Ang templong Anitohan ay buhay, ang Diwata ay nagbabantay, ang mga nino ay gumagabay. Ako ay katiwala, ako ay tagapag-alaga, ako ay magpapatuloy sa ngalan ng Bathala, ng mga Diwata, ng mga Encanto at ng mga Anito. Nangyari na, pag-asatin, at ito ay maganap na. So, magandang hapon sa inyong lahat. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang katuwaan ng mga Diwata dahil nalalapit na po ang 128 na araw ng ating taon, ng ating kalayaan o Philippine Independence Day o pagsasarinlan. Ang paghiwalay natin sa bansang Espanya, Amerika ay nalalapit na. So dito, sabi dito, pahayag ng mga Diwata para sa sambayanang Pilipino. Ang kalayaan ay hindi lamang binibigay. Ito ay sinasabuhay. The Diwata will remind the people independence is not only a historical event, it is a living responsibility. Even if leadership is unstable, the soul of the nation lives within the people. Sabi ng Diwatang Lumawig at Macnongan, stand firm in community values. The strength of the people is stronger than instability of the leaders. Kung tayo bilang mga tao ay magsama-sama, tayo ay isang matibay na republika. At at yung mga leader natin, sila ay mga halal ng bayan. At ang nagluklok sila ay tayo bilang mga individual na Pilipino. Kaya the strength of the people is stronger than the instability of the leaders. So paano magiging stable ang ating mga leaders? Ay dapat kailangan nila mapakinggan ang boses ng mamamayan. Ano ba ang iyong hinaing? Ano ba ang iyong sigaw bilang isang Pilipino? Strengthen family, barangay, and community ties. Dapat ang pagpapatibay ng pamilya, ng barangay, at ng pamayanan ay dapat nga taigtingin. Practice fairness, respect, and accountability at the local event. If the foundation is strong, the house will endure even when
the roof shakes. Ito naman ang turo ng diwatang Amang Gualay, keeping truth flowing. Do not allow deception to cloud your judgment. Ang payo ng ating diwatang Amang Gualay, verify information before believing or sharing. Avoid being consumed by anger, rumors, at propaganda. Sa katunayan, ito yung nangyayari. Dahil nga sa lakas ng kapangyarihan ng social media, ng internet, ng Facebook, ng Instagram, ng YouTube, tayo ay nadadala, ang ating damdamin, ang ating isipan ay nadadala sa kung ano man haka-haka. Nakikita ko tayo sa Facebook, may mga taong pumapanig sa ating Pangulo. At meron naman sa Pangulong Pangulo, hindi naman po dapat panigan ang kung sino man. Dapat ang panigan natin ay tayong mga mamamayang Pilipino. Ano ba ang sitwasyon natin? Ano ba ang kalagayan ng bawat isa sa atin? Luzon, Visayas at Mindanao. At hindi lamang sa mga lugar na yon, dapat tingnan din natin ang kalagayan ng mga mayayaman, ng mga mahihirap at ng mga middle class. Tayo, sa middle class, ay madalas napababayaan. Madalas, kinukuhaan natin ng pera ang mga mayayaman at nakukuhaan din ng pera tayo mga middle class at laging nakikinabang ay mga mahihirap. At yung mahihirap, sila yung laging target ng manipulation. Okay, bigyan ng pera, magiging sunod-sunuran sila. Huwag po natin gawin ganon. Bagkus, bigyan natin sila ng kakayahan na kumita pa ng mas malaki sa pamagitan ng pagsisimikap at pagsisipag. Ang turo ng diwatang Amang Gualay ay a clear mind is a form of freedom. Ang turo naman ng Kadawlasan Band, seek light, not noise. Not all loud voices carry truth. Listen beyond political noise. Seek what is honest, transparent, and grounded. Practice reflect before acting. Pag-isipan muna natin bago tayo mag-react. Kaya nga lang, minsan, ang bugso ng damdamin ay napakalakas din. Pero dapat magkaroon din ng tinig ang ating isipan sa mga nangyayari sa ating bansa. Choose understanding over division. Dapat mapagkaisa natin ang bansang ito imbes na magkawatak-watak. Lalo na yung panukala na hihiwalay ang Mindanao para mag-independent o malayong bansa na malayo sa Pilipinas. Huwag naman po sana kasi ang aking pamilya, ang aking tatay ay taga Mindanao, although ako ngayon taga Luzon, so ang hirap ng puntahan ang Mindanao kung ito ay magiging ibang bansa na. Baka kailangan pa natin ng visa para makapunta lang ng Mindanao, ng Siargao. From Mekitefu, transform fear into courage. Fear weakens, awareness strengthens. Do not panic about political unrest. Instead, be vigilant, know your rights, act responsibly. Diba? Parang yun na nga lang eh. Parang sa akin, hinihulay ko ang sarili ko sa politika at usaping politika pero hindi ko mapigilan ang hindi magkaroon ng ganitong uri ng paksa na pinag-uusapan at parang panalangin. Dahil kasi ordinaryong mamamayan tayo at maaaring maapektuhan tayo kung ano man ang mangyari sa political system natin. Yung pag-aaway ng gobyerno, ng executive branch, ng legislative branch, at ng judiciary branch. Pero sa ngayon, ang nakikita ko, ang ating kaligtasan at pag-asa ay nasa judiciary form of government. Nakikita ko, ang Supreme Court ay mahalaga para mamagitan, ipatupad ang batas. No? The people come, strength is greater than any turmoil. So, ang aral naman mula kay Tuhan, uphold dignity and moral leadership. Even without power, you can embody righteous leadership. Sino nga ba naman? Bakit ba talaga ngayon ang mga tao ay naghahanap ng kapangyarihan sa politika? Isa lang ang nakikita ko. Ito ay dahil sa pera. Pero tandaan niyo, ang pera ay gawa ng tao. Tayo ang gumagawa nito. So, hindi po dapat nating likumin ang lahat ng pera kasi tayo mismo ay gumagawa nito. Kung unang panahon, talagang nagagawa lang naman natin ang pera. No? Mula sa asin, patungkol sa butil ng ginto,
hanggang sa naging perang papel na binigyan na na-regulate ng Bangko Sentral. Pero ang bawat pera na ating ginagawa ay mula sa ating pinagpaguran. Kaya karapatan din natin o kapangyarihan din natin magkaroon ng pera. Kung tayo nagtrabaho, meron tayong pera. Ang payo ng diwatang, sino ba to? Ang diwatang Tuhan ay practice integrity in the daily life, become leaders within your own roles as parents, workers, healers, and teachers. A nation rises when its people live with honor. From Diwatang Makadepat, protect one another. Guard the vulnerable as you will guard your own spirit. Ang payo niya, be watchful of injustice, support those who may be at risk, build safe and caring communities. As a practice, help neighbor, speak up when needed, stay united. From the Diwatang Bulan Lamugao, reflect during uncertainty. Pause, not everything requires immediate action. So, hinay-hinay lang tayo sa pagdidesisyon. Hinay-hinay din tayo sa pagkakaroon ng action. Use this time for a collective reflection. Ask, what kind of country do we want? Anong klaseng bansa ba ang gusto natin magkaroon tayo? What kind of people must we become? Anong uri ng mamamayan tayo nais maging? Healing begins with awareness. Ito yung katuroan ng Diwatang Bulan Bulag-aw. At from Diwatang Silinan, practice discernment. Freedom of thought is the true independence. Advice, think critically, do not surrender your thinker or fear to fear, media, or authority. An awakened mind cannot easily be controlled. Mula sa Diwatang Taganlang, be courageous but wise. Courage is not noise, it is a principled action. Stand for justice but not through violence. Act with discernment and responsibility. And Diwatang Taganlang teaches us, the strongest warrior is guided by wisdom. Sana matino sa ating isipan to. Ang turo naman ng Diwatang Sayom ay at Naga ay strengthen bayanihan. The spirit of the people will sustain the nation. Revive bayanihan spirit. So, sinasabi ng Diwatang Sayom ay support one another beyond political division. Practice unity over hatred and cooperation over conflict. Katuruan mula kay Mahal na Makaako, return to inner sovereignty. True freedom begins within. Do not let external chaos disturb your inner peace. Stay rooted in compassion, truth, and spiritual awareness. A spirit cannot be oppressed by unstable system. Ito yung sinasabi ng Diwatang Mahal na Makaako. So, as the 128th year of Philippine independence approaches, the Diwata will declare, huwag ninyong hintayin ang perfectong pamahalaan upang ipagdiwang ang kalayahan. Isabuhay niyo ang kalayaan sa inyong isip, sa puso at sa gawa. So, ito ang katuruan ng mga diwata, kapulungan ng mga diwata sa ating, para sa atin, no? So, sana matimo sa ating puso ang kanyang ang kanilang katuruan. At mula dito, ako nagpapaalam sa araw na to. See you ulit tomorrow, June 3, 2026. Sabay-sabay tayong manalangin upang italaga ang ating sarili sa Panginoong may kapal para sa mapayapang bukas. Ito muli ang apadman ng tampang ito ng Lunting Agama, nagsasabing mayari na, pag-asabing paalam.